Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito. Kahit hindi po kami nagtipon-tipon sa isang lugar para sa 2021 New Year Retreat, kahit ganito man, Panginoon, sumasama po kami sa New Year Retreat at tumatanggap po kami ng kalakasan at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita at mga fellowship kasama po yung mga kapatiran. Sa nakaraang taong ito, Panginoon, maraming pagsubok ay dumating sa amin. Ganun pa man, lagi niyo po kaming kasama at iningatan at dinala niyo po kami hanggang sa oras na ito. Salamat po kami sa lahat ng inyong biyaya at pagpanubay ng lakad po namin hanggang sa oras na ito. Mula sa simula ng itong gawain hanggang sa katapusan, samahan niyo po kami at gumabay kayo sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Juan chapter 5, verse 17. So, Juan chapter 5, verse 17. Okay po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subali, sinago sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama at ako ay patuloy rin sa paggawa. So lahat po ng mga kapatiran nanonood ng itong yung recording. So salamat po sa inyong pagsama sa itong gawain. Welcome po kayong lahat sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Kahit hindi po tayo nakakasama dahil sa itong panahon ng pandemya, pero yung ating puso at isipan ay sama-sama. Tama po ba? Yung ating puso at isipan, yung ating spirito ay sama-sama sa oras na ito at handa po tayong lahat sa pagkikinig ng salita ng Panginoon. Yung pinaka-topic po ng slogan ng itong New Year Retreat ay revival, yung pag-angat sa ating pamumuhay Kristiyano. So dahil yung ating pamumuhay Kristiyano ay nanghina talaga at minsan bumabagsak dahil sa itong sitwasyon mula nung simula ng itong taon hanggang ngayon, patuloy pa rin po dumarating sa atin yung mga maraming pagsubok. Yung sumabog po yung bulkan, tapos yung itong COVID-19, ay wala pa tayong vaccine ngayon, kaya matatagal pa ganitong pagsubok. Hindi lamang po dito sa atin, kundi pati sa buong mundo, parehong sitwasyon. So, ganun pa man, nababalitan po natin na maraming naligtas sa buong bansang Pilipinas sa kabila ng ganitong pagsubok. So dahil sa quarantine, hindi po sila nakapasok, naka-quarantine sila sa bahay, kaya ginamit po nila yung pagkakataon yon para sa Bible seminar at maraming mga pamilya natin ay naligtas at minamahal po natin ay naligtas at mga ilan. Kaya karamihan po ng mga churches po ay dumami po yung kanilang membro
sa loob ng itong panahon. So tapos dahil sa itong pagsubok, yung ating puso ay nanghina, pero at the same time, lumapit po tayo sa Panginoon. Dahil nakikita po natin yung mga tanda ng huling panahon. Kaya, meron din po yung mga kapatiran na lumalapit sa Diyos at mas sigasig po sila sa gawain ng Panginoon. Kaya sana po sa itong New Year Retreat, kahit hindi po tayo nakakasama sa katawan, pero yung ating spirito ay sama-sama sa itong revival sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Holy Spirit. So, may konting howling, pababa ng konti. So, dito po sa John chapter 5 verse 17, sabi po ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama. Patuloy rin ako sa paggawa. Yung paggawa, yung working, ano po ang ginagawa ng Diyos at ano po ang ginagawa ni Jesus? Ano po ang ginagawa ng Holy Spirit hanggang ngayon? So may trabaho po, may trabaho. May plano at may kalooban ng Diyos. So akala po ng maraming tao po ay ang Diyos ay nakaupo lang sa trono sa langit, tapos mga nakasmile lang sa atin, sa mga tao, pero hindi po ganon. Hanggang ngayon, so ginagawa ng Diyos yung kanyang trabaho. Kaya yung topic po ito ay Holy Spirit still works. Holy Spirit still works. So ano po yung pinakatrabaho ng Diyos? Ano po yung kalooban ng Diyos na gusto niyang tuparin? So alam po natin yung dalawang kalooban ng Diyos. Una po ay salvation, kaligtasan. Tapos pangalawa ay paglago sa pananampalataya. Kaya yun po yung dalawang trabaho ng Diyos. Mula nung simula, mula po nung nakasala si Adan saka si Eva, na basak, na nasira na po yung kapayapaan ng Diyos at kapayapaan ng tao. Kaya magmula noon, so nagsimula na po yung patuloy-tuloy yung trabaho ng Diyos hanggang ngayon. Yung pagligtas sa mga makasalanan. Tapos sa mga taong ligtas, ano po yung ginagawa ng Holy Spirit? Yung ginagawa po ng Holy Spirit ay para mabuo si Jesus, para mabuo si Kristo sa bawat Kristiyano. Hanggang ngayon, so tinuturuan pa tayo at tinutulungan pa tayo ng Holy Spirit. Kaya sa ngayon po, pag-isipan po natin sa itong session kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung perfectong kalooban ng Diyos. Tapos, pangalawa po, so paano tinutupad po niya yung kanyang perfectong kalooban at plano. Okay? Pangatlo po, sino ang ginagamit ng Diyos para matupad yung kanyang kalooban. Okay? Yung tatlong, yung category po ay pag-usapan po natin. So, una sa lahat, pag-isipan po natin tungkol sa plano at kalooban ng Diyos. Pumunta po tayo sa Juan, Kawikaan chapter 19 verse 21. Kawikaan chapter 19 verse 21. So, Kawikaan chapter 19 verse 21, babasahin ko po. Sa puso ng isang tao ang panukala ay marami. Unit, ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Sa puso ng isang tao ang panukala ay marami. Panukala po ay, ano po yung panukala? Plano. So, walang taong walang plano. Lahat ng mga tao sa mundong ito may plano. Kahit yung mga bata, may plano sila, di ba?
Ganito, maglalaro ako, lalabas ako, papunta ko sa kapitbahay, ang gagawin ko ganito. Okay? Pero, yung plano ng tao, panukalan ng tao, natutupad po ba? Madalas o hindi? Karamihan po ng mga plano ay plano lang. So, hindi po siya natutupad. Lalo na po sa ating panahon, so mga bigla may announcement, okay? So tinitingnan po natin yung mga deklarasyon ng government kung anong level ng quarantine, GCQ ba o ECQ ba, MGCQ ba. So depende sa announcement galing sa government, so mga binabago din po natin yung ating schedule o plano. Lalo na po sa itong December. So, sa ordinaryong panahon, so maraming schedule ng party. Christmas party, mga family bonding gathering. Pero, ipinagbabawal ng government. So, more than 10 people ay bawal. Kahit mass gathering, bawal. So, kung ganon, kahit may plano po tayo, pwede ba tuloy-tuloy? So, hindi pwede. Kahit meron po tayong iba't ibang uri ng plano o schedule, pero minsan o kadalasan po, hindi po yun natutupad. Pero ano po, layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Layunin ng Panginoon, yung plano ng Panginoon, yung purpose ng Panginoon, natutupad po ba o hindi? Finally, eventually, natutupad po ang plano ng Diyos. So, ito po yung unang punto na dapat natin kunin. Okay? Yung plano ko ay hindi natutupad, pero yung plano ng Diyos ay matutupad. Okay? Kaya anong gagawin natin? Isaiah chapter 46 verse 10. Isaiah chapter 46 verse 10. So kung may Bible po kayo, so mas maganda po, tingnan nyo po yung sariling Bible. Isaiah chapter 46 verse 10, babasahin ko po. Na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang layunin ko ay may tatatak at gagawin ko ang lahat ng aking kaligayahan. So ito po yung sinabi ng Diyos. So nagpahayag ng wakas mula sa simula. Mula sa simula, sinabi ng Diyos tungkol sa mga bagay na darating. So, alam po niya kung ano ang magiging ending, alam ng Diyos. Tapos, yun po ang sinulat po niya sa Bible. Tapos, sa loob ng historya, sa loob ng kasaysayan ng mundong ito, tinutupad po niya yung kanyang plano habang lumilipas yung panahon. So, ganun po yung mga ginagawa ng Diyos. Kaya sa dulo, kaninong layunin ay may tatatak? Layunin ng tao o layunin ng Diyos? Layunin ng Diyos ay plano ng Diyos ay may tatak. The same Bible, Isaiah chapter 14, verse 24, the same Bible. Isaiah chapter 14 verse 24 hanggang 27, babasahin ko po. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa. Gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari. Gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. Ito ang panukala ng ipinanukala tungkol sa buong lupa at ito ang kamay ng iniuna sa lahat ng mga bansa, sapagkat
pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo as sinong magpapawalang bisa nito. Ang kanyang kamay nakaunat as sino mag-uurong nito. So, ito rin po yung parehong meaning. So, gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari. Yung balak ng Diyos, yun ang mangyayari. Alam po natin yung storya ng isang hangal mayaman. Di ba sabi ni Jesus, isang hangal mayaman, so nung nakita niya na yung maliit lang, kulang po, maliit lang yung kanyang kamalik. So, ano po yung plano niya? So, gigibain ko ang kamalik ko at magtatayo ako ng mas malaking kamalik. Doon ko titipunin lahat ng aking mga ari-arian. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka nang nakaimbak para sa maraming tao. So, kumain ka, uminom ka, at magsaya ka. Yun po yung plano niya. Gigibain yung dating kamalik, magtatayo ng bagong kamalik, malaki. So, mag-enjoy. Magandang plano. Okay. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? So, hangal. Sa gabing ito, kukunin ang inyong kaluluwa. Kung ganon, anong mangyari sa plano mo? Matutupad pa yung plano mo. Sa gabing ito, kukunin ko ang inyong kaluluwa. Yun ang plano ko. Sa gabing ito, kukunin ko ang inyong yung kaluluwa. Yun ang plano ko. Kaninong plano matutupad? Plano mo o plano ko? Plano ng Diyos. Layunin ng Diyos. So, ganun din po, doon po sa Santiago. So, meron pong isang mga lakal, negosyo, yung businessman. So, pupunta ako sa ganyong bayan, magstay ako doon ng isang taon at mga lakal doon, kikita ng marami. Magandang plano. Pero hindi po natin alam kung anong mangyari bukas. Kung ano ang magaganap bukas. Pero isang alam po, ano po yung nalalaman po natin? Kahit hindi po natin nalalaman kung ano ang magaganap bukas, yun po yung hindi natin alam. Pero ano po yung alam natin? Plano ng Diyos ay matutupad. Yun po yung alam natin. Okay. Kahit hindi ko alam kung ano ang mangyari bukas, so yun po yung realidad. Yun po yung experience po natin. Kahit maraming mga balak, pero hindi sigurado yan mangyayari. So, siyempre kailangan gumawa ng plano. Siyempre kailangan magplano tayo para bukas, para sa darating na panahon. Kasi kung walang plano, so magiging magulo yung buhay mo. Kailangan po natin magplano, gumawa ng plano. Pero, kailangan din po natin malaman yung ating sariling plano ay hindi po yan sigurado matutupad. Kahit maganda o hindi. Pero sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos, kaya dapat natin malaman, kahit hindi ko alam kung anong mangyari bukas, pero plano ng Diyos ay talaga matutupad. Yun ang sigurado na mangyayari. So kung gano'n, ano po ang kailangan po natin gawin? Sige, sasama ako sa plano ng Diyos. Mas pipiliin ko ang plano ng Diyos dahil yun ang mangyayari. Yun po yung wise, yun po yung wisdom. Ito ang panukala na ipinanukala tungkol sa buong lupa. Ito ang kamay na iniuna sa lahat ng mga bansa. Kamay. Kaninong kamay? Kamay ng Diyos.
Sapagkat pinanukala ng Panginoon ng mga hukbo, sinong magpapawalang bisa nito? Ang kanyang kamay nakaunat. So yung kamay, yung meaning po ng kamay dito, so nagtatrabaho na siya. Yung kamay, yung hand, yung kamay po ay simbolo ng working. Yung kamay po ay simbolo ng working. Nakaunat na ang kamay ng Diyos. Ibig sabihin, may nangyayari na. Mangyayari, kamay. So, isipin po natin dito sa gilid yung tungkol sa kamay ng Diyos. Acts chapter 11 verse 21, Gawa chapter 11 verse 21, suma sa kanila ang kamay ng Panginoon at ang napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Okay? So, Gawa. Yung pangalan, title po ng Bible ay Gawa, di ba? Gawa. Acts. So, trabaho, may trabaho na. Kumikilos. Sino po yung kumikilos doon sa gawa? Sino ang gumagawa? Holy Spirit ang gumagawa. Kaya ang pangalan ng Bible doon ay gawa. Mga gawa. Okay. So habang ipinangaral po ng mga apostol, Pedro, Apostol Juan, so naglakbay sila sa iba't ibang lugar, tapos nangaral po sila ng magandang balita sa mga tao, tapos may naligtas. So, sinong kumilos doon? Dito, kamay ng Panginoon. Suma sa kanila ang kamay ng Panginoon. Kaya anong nangyari? Napakalaking bilang na sumampalataya ay nagbalik loob sa Panginoon. Maraming naligtas dahil kumilos ang Diyos doon. Suma sa kanila ang kamay ng Diyos. Yung kamay dito ay working hands. Kaya pag nakita po natin sa Bible seminar, sa mga kahit DVD Bible seminar, counseling, mga Sunday sermon, Wednesday sermon, pag nakita po natin na may naligtas o mayroon pong mga nakaroon ng bagong puso, okay. Kung ganon, kamay ng Panginoon ay kumilos doon. Kamay. Ibig sabihin, so, nagtatrabaho pa rin ang Panginoon. Nandyan po yung kamay ng Panginoon. Kaya unang Peter chapter 5 verse 6, kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihan kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa taktang panahon. Kaya sinabi po ni Apostol Pedro, magpakumbaba ka sa ilalim ng kamay ng Diyos. Yung kamay ng Diyos, makapangyarihan kamay ng Diyos. Magpakumbaba ka. Okay? Sa harap ng Diyos. So, minsan yung kamay ng Diyos ay kamay ng kaaliwan. Diba? Kaaliwan. Pag mahirapan po tayo, pag nanghina po tayo, so pag may sakit po yung mga bata, anong ginagawa ng magulang? Okay? So, nag-massage, diba? Nag-massage, tapos, yung comforting. So, anak, so huwag kang mag-alala. So, sasamahan kita. Tapos, yung comforting, yung hands. Tapos, yung kamay ng Diyos ay protecting, yung protection. Kamay ng protection. So, Exodus chapter 33 verse 22, sinabi po doon, Exodus chapter 33 verse 22, samantalang ang aking kaluwalhatian ay dumaraan, aking ilalagay ka sa isang bitak ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa ako ay makaraan. Anong sabi dito? Tatakpan kita ng aking kamay. Ano po? Pag may delikado, pag may
dangerous, so tatakpan ka ng kamay ng Diyos. Yung covering hands, yung protection. Kaya ano po yung sabi po doon sa Juan chapter 10, verse 28 to 29? Hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Kasi yung kamay ng Diyos ay makapangyarihan kamay. Kaya walang sino man makakaagaw ng kaluluwa natin doon sa makapangyarihan kamay. Yung mga holding. Kaya, safety, eternal redemption, yung salvation po natin ay hindi po hindi po mawala. Dahil hinahawak ng kamay ng Diyos. Okay. Hinahawakan tayo ng kamay ng Diyos. Hindi po ako humahawak sa Kanya. Hindi po ako humahawak sa Kanya, siya po ang humahawak sa akin. Yung kamay po ay yung working. Okay? Pero Hebreo chapter 10 verse 31, isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So, yung kamay ng Diyos hindi lagi po mga proteksyon. Para sa mga tumatanggi ng biyaya at kalooban ng Diyos, yung kamay ng Diyos ay magiging kamay ng parusa. Kamay ng parusa. Kaya, mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Mahulog sa kamay. Anong ibig sabihin? Ito po yung kamay ng yung paghatol. Kamay ng kaparusahan. Kaya, kakilakilabot na bagay. Kakilat-kilabot, nakakatakot. Isang nakakatakot na bagay na mahuhulog ka sa mga kamay ng kaparusahan ng Diyos. Kaya meron pong ganun mga meaning doon sa kamay. So anyway, doon po nakikita po natin doon sa Isaiah chapter 14 verse 24 to 27, ang kanyang kamay nakaunat. Okay? So kumikilos ang Diyos ngayon hanggang ngayon. Kaya lahat ng mga balak ng Diyos, lahat ng mga yung purpose, yung pinanukala. Yun ang mangyayari. Yun ang matutupad. Kaya during sa loob ng itong kasaysayan, so yun po yung takbo ng salibutan, kahit papaano, alam natin kung ano ang magiging ending sa dulo. Nakikita po natin sa Bible kung sino ang mananalo. Okay. Sino ang matatalo. Kaya saan po tayo sasama? Sasama ba tayo sa mga group, sa mga matatalo, o sasama ba tayo sa mga mananalo? Okay. Kung sasama po tayo sa Diyos, kung sasama po tayo sa ministeryo ng Diyos, ibibilang din po tayo sa mga mananalo. So yun po yung wisdom. So Genesis chapter 2 verse 1. So makikita po natin sa buong Biblia, 3 beses na sinasabi ng Biblia natupad na o naganap na. So yung pinakauna po doon sa creation, Genesis chapter 2 verse 1. Babasahin ko. Nangyari ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay sa mga yon. So, Genesis chapter 1, ano po yung story of Genesis chapter 1? Creation. From day 1 to day 6. From day 1 to day 6, so yun po yung story doon sa Genesis chapter 1. Dito po sa Genesis chapter 2 verse 1, sabi dito, nangyari ang langit at ang lupa, ang lahat ng mga bagay sa mga yon. Tapos na yung creation. Ito po yung unang sabing natupad na. Okay. Creation.
Tapos, pangalawa pong pagsasabing natupad na, saan po nangyari? Doon po sa cross. Okay. Doon po sa cross, sinabi po ni Jesus. Juan chapter 19 verse 13, nang matanggap ni Jesus ang suka, sinabi niya, natupad na. So, alam po natin ito, di ba? Maraming beses narinig po natin sa Bible seminar. It is finished. It is finished. Ano po yung natupad na? Ano po yung natapos na? Ano po yung natapos? Yung salvation. Yung pagdanang ng dugo, yung kapatawaran ng kasalanan. Paglilinis ng kasalanan. Katubusan. Pagtubos ng ating kasalanan ay tapos na. Kaya sabi po ni Jesus, bago po siya namatay, it is finished, natapos na. Natupad na. Ito po yung pangalawang pagsasabing, nakasulat, natupad na. Diba doon po sa Eden Garden creation, okay? Tapos doon po sa Calvario, okay? So, redemption, salvation, natapos na salvation. Pero mula po doon sa cross hanggang sa dulo hanggang sa katapusan ng panahon, sa pamamagitan ng pakilos ng Holy Spirit, alam po natin kung ano ang trabaho ng Holy Spirit. So, nagpapatuto po siya tungkol kay Jesus. So, tinuturuan po niya yung mga tao tungkol sa salvation. Tinutulungan po niya yung mga tao para maligtas. Tapos, yung mga Kristiyano po ay tinutulungan ng Holy Spirit para mabuo si Kristo sa ating pamumuhay Kristiyano. So, hindi pa tapos yung trabaho ng Holy Spirit. Yung trabaho ni Jesus ay tapos na. Pero yung trabaho po ng Holy Spirit, hindi pa tapos. Ongoing pa. Kaya, sa Revelation, makikita po natin pangatlong nakasulat, natupad na. Revelation chapter 21, verse 6. Para makaroon po tayo ng idea, pupunta po tayo, Revelation chapter 21, verse 6. Sinabi niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Anong sabi po dito? Naganap na. The same meaning, di ba, naganap na. It is done. It is finished. Okay. So, ito po yung mga pinaka-final deklarasyon ng Diyos. Tapos na lahat. Yung plano ko ay natupad na. Yung kalooban ko ay natupad na. Ito po yung ending. Kaya doon sa chapter 21, ano po yung nakikita po natin? Verse 1, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit, unang lupa lumipas na, at ang dagat ay wala na. Nakita ko ang banal na lungsod, bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit, buhas sa Diyos, at nakahanda na gaya ng isang babaeng kakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. So, mga chapter 21, nakikita po natin dito kung ano ang mangyayari sa langit, kung anong mangyayari pagkatapos ng itong history. Ito po yung pag-asa po sa atin. Kaya tatlong beses, di ba? Tatlong beses nakasulat, natupad na. Sa una, creation. Second, doon sa cross, sabi ni Jesus. Tapos dito, sa final, natupad na. Lahat ng plano. So, ibig sabihin, yung plano ng Diyos, layunin ng Diyos ay matutupad kahit papaano.
minsan akyat baba. Yung buhay natin, di ba? Akyat baba. Pero sa finally, matutupad ang plano ng Diyos. Kayo nating choice saan sasama ako. Parang alam po natin yung ending story ng isang pelikula. Okay? Pag nanonood kayo ng yung sinehan, yung pelikula, okay? Pag alam mo na yung ending, story, excited ka ba o hindi? Natatakot ka ba sa mga nangyayari? Pag alam mo na yung ending, kung paano. Okay. Kung alam mo na yung ending story, so hindi ganong mga takot, hindi ka umiiyak sa kahit malapit na mamatay yung hero, pero alam mo na hindi siya mamamatay. Yun po yung mahalaga sa atin. Nakikita po natin yung ending story sa Bible, tapos yung panukala ng Diyos, plano ng Diyos, kalooban ng Diyos ay maitatatak. Okay. Kaya ang magandang choice po ay, sige, doon ako sasama. Kasi yun ang mangyayari. So, pangalawang bagay po na sana pag-isipan natin ay ang plano ng Diyos, kalooban ng Diyos ay perpekto. Pero hindi po tinutupad ng Diyos yung kanyang perpektong plano sa pamamagitan ng sarili niya. So, ginagamit po ng Diyos yung tao para matupad yung kanyang kalooban. So, pero ang tao po, perfecto ba tayo? Hindi po tayo perfecto. Maraming kulang. Ganun pa man, ginagamit ng Diyos, tinutupad ng Diyos ang kanyang perfectong plano, perfectong kalooban sa pamamagitan ng tao. Ito po yung mahalagang connection. Pero hindi po niya basta-basta ginagamit yung tao. May taong ginagamit ng Diyos. May taong hindi ginagamit ng Diyos. Kaya ang mahalaga po sa atin, kung sino ang ginagamit ng Diyos. Kung sino ay hindi ginagamit ng Diyos. Kaya kung handa po tayo sa kanyang kagamitan, sa kanyang paggamit sa atin, gagamitin niya tayo. Pero kung hindi po tayo handa, so hindi niya tayo gagamitin. Kaya sa pamamagitan ng Bible, so tingnan po natin kung sino ang ginagamit ng Diyos, kung sino ay hindi. Kung bigyan po tayo ng pagkakataon na gagamitin sa Diyos, so dapat tanggapin po natin ito isang napakalaking pagkakataon. Okay. Salamat sa Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil nabinigyan ako ng pagkakataon na sumali sa inyong yung kalooban. Marami akong kulang, tapos hindi ako perfecto, hindi ko kaya, pero ito yung malaking pribilehyo, malaking privilege o malaking pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa akin. Kailangan po natin tanggapin yon na may pusong nagpapasalamat. Kahit, halimbawa, kung hindi ako, pero mayroon pong nagsasabi ng ganito, ako ang kinakailangan ng church. Kung wala ako sa church, hindi nila kaya gawin yan. Kung wala ako sa church, wala silang magagawa. Malaking bagay o malaking tulong ang ginagawa ko sa ministry. Kaya dapat magpasalamat sila sa akin.
Kung wala ako sa ministry, masisira yung ginagawa nila. So, isang malaking misunderstanding. Kahit wala ako, tuloy-tuloy pa rin yung pagkilos ng Diyos. Tuloy-tuloy pa rin yung ministeryo ng Diyos. Sino ang lugi? Ako lang lugi. Walang problema sa ministeryo. Wala pong problema sa paggawa ng Diyos. Kung hindi ako ready, kung hindi ako tama sa ministry, hahanapin po ng Diyos ang ibang kapalit ko. Yun ang ginagawa ng Diyos. Kung hindi ako ready sa ministeryo, so dahil sa mga problema, so pag mayroon mayabang puso ako, mamaya pag-usapan po natin kung anong uri ng puso ay kailangan po natin iwanan para magamit po tayo ng Diyos. Kung hindi handa po tayo sa ministeryo, so hahanapin po ng Diyos yung ibang kapalit ko. So pumunta po tayo sa Esther chapter 4. Esther chapter 3, verse 13. Esther chapter 3, verse 13. Ipinadala ang mga sula sa pamamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang wasakin, patain at lipulin ang lahat ng Hudyo, bata at matanda, ang mga bata at mga babae sa loob ng isang araw. Sa ikalabing tatlong araw na ikalabing dalawang buwan na siyang buwan ng Adar at upang samsamin ang kanilang mga ari-arian. So, alam po natin yung storya dito sa Esther. So, dahil po sa isang balak, ng isang masamang tao, si Haman. Si Haman po ay gumawa ng balak na papatain lahat ng mga Hudyo. So, dahil kay Mordecai. Okay. Si Mordecai po ay ayaw niya yumuko sa harap ni Haman. Kaya nung nakita ni Haman na hindi yumuyuko si Mordecai sa kanya, nagalit siya. Anong lahi siya? So, nung nalaman ni Haman na si Mordecai isang Hudyo, so gumawa siya ng isang balak. Hindi sapat na siya lang papatayin ko. Hindi mawala yung galit ko sa kanya. Pati lahat ng kababayan niyang Hudyo ay papatayin ko, lilipulin ko lahat. So, kaya yung balak po niya ay pinayagan po ng hari, Ahasuerus. Kaya, so, ito po yung mga naka-fix na yung plano. Yung Adar, December 13, yung buwan ng Adar, lahat ng mga Hudyo ay papatain, wasakin, lilipulin. Kaya si Mordecai po, chapter 4, verse 1. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng ginawa ni Haman, pinunit ni Mordecai ang kanyang suot at nagsuot ng damisako at may mga abo sa ulo. Lumabas siya sa gitna ng bayan at tumangis ng malakas na may mapait na paksigaw. Si Mordecai po ay umiyak po siya. So dahil sa kanya, lahat ng kanyang mga kababayan, yung mga Hudyo ay yung papatain. Pero pumasok sa kanya po yung isang idea na
Si Esther, yung pamangkin po niya ay nasa palasyo, yung naging reyna ng hari. Kaya sinabi po ni Mordecai kay Esther, ikaw, dahil nasa palasyo ka ng hari, tapos reyna ka ng hari, asawa ka ng hari. Kaya makiusap ka sa hari, sana iligtas. Sana wag ipatuloy yung plano ng pagpatay sa mga Hudyo. Pero sa una po, si Esther po, takot po siya lumapit kay hari dahil may isang batas po sa Persia. Kung hindi ka pinatatawag ng hari at lumapit ka sa hari, pumunta ka sa hari, papatayin ka agad. Yun po yung batas sa Persia. Kaya kung gusto mong pumunta sa hari, lumapit sa hari, dapat may schedule ka na tawagin. Dapat ikaw ay ipatawag muna. Kung hindi, so bawal lumapit kay hari. Pero sa panahon po ito, si Esther po, sa loob ng isang buwan, 30 days, sa loob ng isang buwan, hindi po siya pinatatawag ng hari. Kaya nung sinabi ni Mordecai sa kanya, ikaw pumunta sa hari at makiusap ka sa kanya na sana huwag ipatuloy yung plano niya. Pero natakot si Esther. So natakot po ako dahil isang buwan na hindi niya ako pinatatawag. Pag pumunta ako sa kanya na samantala hindi ako pinatatawag, papatayin niya ako, takot na takot ako. So chapter 4 verse 13, kaya dito po sinabi po niya Mordecai kay Esther ganito. Chapter 4 verse 13, nang makagawi, ipinabalik sa kanila ni Mordecai ang sagot kay Esther, huwag mong isipin na sa palasyo ng hari ay makakatakas ka na higit kaysa lahat ng ibang mga Hudyo, sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Unit ikaw at ang sambahayan ng inyong ninuno ay mapapahamak. Okay. So, ano po yung sinabi ni Mordecai? Okay. Nung nakita ni Mordecai na si Esther takot na takot, so normal lang yan, di ba? May nakakatakot na batas. Malaking tamang katuwiran niya, tamang katuwiran. Tamang katuwiran. Sa loob ng isang buwan, hindi po siya pinatatawag ng hari. Kaya kung lumapit siya sa hari, so papatayin niya ayon sa batas. Mayroon pong ganung batas, rule. Pero si Mordecai dito, hindi po siya umatras. So, meron po siyang pananampalataya doon sa pagkilos ng Diyos. May problema ngayon, malaking problema ito. Pero si Mordecai po ay naniniwala na kahit papaano, ililigtas po sila ng Panginoon kahit papaano. Hindi niya alam kung paano. Pero, nagtiwala po siya sa Diyos. Kahit papaano, hindi po sila pababayaan ng Diyos. Mayroon po siyang pananampalataya. Hindi po sila mapapahamak. Hindi po sila pababayaan ng Diyos. Kahit hindi niya alam kung papaano, pero meron po siyang ganung pananampalataya. Kaya sinabi po niya kay Esther, kung ikaw ay tatahimik sa panahon nito, ang tulong at kaligtasan ng Panginoon ay babangon mula sa ibang lugar. Anong ibig sabihin? Gagamitin ng Diyos ibang tao. Okay. Kung hindi ka sumama sa itong gawain ng Diyos, ito yung gawain ng Diyos.
Ito po ang plano ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. Kung hindi ka sumama sa kalooban ng Diyos, hahanapin ng Diyos ibang tao, kapalit mo. At ikaw at iyong sambahayan mo ay mapapahamak. Kung gano'n, sinong lugi? Esther. Okay. Pero minsan baka may nagsabi kung hindi ako kumikilos, wala silang magagawa. So maraming option ng Diyos. Hindi po kinakailangan ng Diyos ang tulong ng tao. Kahit ginagamit ng Diyos ang tao po, pero isang malaking pribilehiyo yan sa atin, sa mga tao. Kahit hindi po tayo karapat-dapat sa yung ministeryo na ibinigay ng Diyos sa atin, pero pag binigyan na po tayo ng kahit isang maliit na bahagi, mga paglilinis o mga pagluluto. Iba di bang uri ng ministeryo sa church? Hindi lamang po yung mga preaching sa pulpito. Akala nila preaching ay malaking ministeryo yan. Yung preaching, yung pangaral, malaking ministeryo yan. Pero paglilinis ng CR, hamag yan, maliit na bagay yan, ayoko yan. Malaking maling pagkaunawa. Dito, mga parang bibig yung preaching, ministry ng preaching, mga bibig lang. Pero yung mga ministeryo na hindi nakikita o hindi binibigyan ng pansin, mas mahalaga po yun. Mga paglilinis, yung pagluluto, tapos yung mga pag-ayos, yung pang-umusta sa isang brother, sisters, yung mga isang konting text, isang mga tawag, yung tawag ng pangumusta, yung mga visitation sa mga kapatiran na nanghihina, yung pananampalataya nila, may sakit. So lahat. Okay. Isang malaking pribileyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Okay. Kahit hindi ako, maraming ibang mga brothers, kapatiran na mas magaling sa akin, di ba? Mas malaking kaalaman, mas mahusay sa pagsasalita, mas maraming kaalaman, mas maraming experience. Kung inisip po natin mabuti, hindi ako karapat-dapat dahil sa mata ng tao, mas maraming mga ibang kapatiran na mas magaling sa akin. Pero bakit ginagamit pa ako ng Diyos? Dahil magaling ako sa mga bagay-bagay, may skill ako? Hindi po. Pribilehiyo yan, biyaya po yan, biyaya. Yan yung tinatawag na biyaya. Gaya si Mordecai, sabi niya, kung tumatahimik ka, so okay lang. Yung tulong at kaligtasan ng Panginoon ay galing sa iba. Pero ikaw, yung sambahayan mo ay mapapahamak. Sama ka sa gawain ng Diyos. Sama ka sa maluwalhating plano ng Diyos. Yun po ang mga sabi, yung lesson po ni Mordecai. Yun ang sinabi po ni Mordecai ay tumusok sa puso ni Esther. Tama. Mahalaga po yung fellowship ganito. Pag nakita po natin yung mga kapatiran na natatakot sa mga sitwasyon, so i-remind natin sa kanila kung sino ang Diyos, kung paano kumikilos ang Diyos. Kasi natatakot po sila sa sitwasyon, natatakot po sila sa mga tao. Okay.
Kaya ilibangin po natin sa kanila kung sino ang Diyos. Kung meron po tayong tamang pakaunawa tungkol sa Diyos, so kaya natin labanan yung salibutan, yung mga pag-uusig ng tao. Tapos sabi po niya, sino nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ito. Okay? Bakit dinala ka sa palasyo ng hari? Para sa itong panahon. Ito yung mga purpose. Nakalimutan mo na kung bakit ka dinala ka dito sa palasyo. Para sa itong pagkakataon. Ito yung God's timing. Kaya doon po, nabago na po yung isip ni Esther. Kaya anong sabi niya? Sige po, okay? Pupunta ako sa hari. Kahit hindi ako pinatatawag ng matagal, pupunta ko sa hari. Kung pupunta ko sa hari, ayon po sa batas, anong mangyari? Mamatay ako. Kaya, handa po siyang mamatay. Okay. So, kung tayo po sa sitwasyon po ni Esther, anong gagawin natin? Pupunta sa hari? Isipin po natin mabuti. Si Esther po, sabi po niya, kung ako'y mamamatay, ay mamatay. Okay. Handa po siyang mamatay. So, dito po kumilos ang Diyos. Dito po ang kumilos ang Diyos. Kaya chapter 5 verse 2, nang makita ng hari si Reyna Esther na nakatayo sa bulwagan, nakuha ng Reyna ang paglingap ng hari. So, nung lumapit si Esther sa hari, ano nangyari? Pinatay siya ng hari? Hindi po. Nakuha niya yung paglingap ng hari. Nakuha. Sinong kumilos sa puso ni hari? Ang Diyos ay kumilos doon sa puso ng hari. Pakilos ng Diyos. Kaya, yung mga ibang bahagi ay maganda po yung ending. Maganda po yung ending. So, ano po, meron din pong isang mga example. Okay? Doon po sa Acts, di ba? Sa mga 12 disciple, sino po ang namatay? Sino po yung nagpakamatay? Si Judas. Si Judas Iscariote ay nagpakamatay. Kaya sino po yung kapalit ni Judas? So, Acts chapter 1 verse 17, sapagkat siya ay ibinilang sa atin at siya ay tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Ito po yung unang posisyon po ni Judas Iscariote. Ibinilang sa atin sa una. Siya ibinilang sa atin at siya ay tumanggap ng kanyang bahagi sa paglilingkod na ito. Okay. Nakabahagi po siya ng yung paglilingkod, ministeryo na paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa Ebanghelyo. Pero verse 24, upang pumalit sa paglilingkod na ito as sa pagka-apostol na tinalikuran ni Judas, upang siya ay pumunta sa sarili niyang lugar. Tinalikuran po ni Judas yung kanyang paglilingkod, yung kanyang pagka-apostol. Kaya, sino po yung kapalit ni Judas? Si Matias, chapter 26. Si Matias po ay ibinilang sa 11 apostol. Okay. Kahit wala ako sa church,
Tuloy-tuloy pa rin yung ministry sa church. Kaya minsan pag may brothers sisters na umaalis sa church dahil sa iba't ibang uri ng problema sa mga tao. Okay. So nakakalungkot na bagay. Nakakalungkot na bagay. Kahit wala siya, yung napakahalagang mga pagkakataon ay tinalikuran niya. Okay. Hindi po yun obligation. So, siyempre, pag maraming mga trabaho ay dumarating sa akin, minsan mabigat tayo. So, malaki yung pressure. Okay. Pero alam mo ba, yun ang malaking pribilehyo talaga. Minsan, dahil sa yung ministeryo na nagpapabigat sa akin, so, yung ministeryo na ibinigay ng Diyos sa atin, yun ang nagpapatuloy sa atin sa loob ng iglesia. So, kaya, unang Pedro chapter 4 verse 11, unang Pedro chapter 4 verse 11, sino mang nagsasalita ay gawin yon ng tula sa nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Sino mang naglilingkod ay tulad sa naglilingkod mula sa kalakasang ibinibigay ng Diyos, upang ang Diyos ay maluwalhati sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So, sino mang nagsasalita ay gawin yun na tulad ng nagsasalita ng mga aral ng Diyos. Hindi yung sariling aral, hindi po yung sariling salita. Okay. Kung ganoon, dapat takot, di ba? So, nanginginig po tayo dahil yung sinasabi ko ngayon, hindi po yung sariling salita. Yung salita ng Diyos. Sino mang naglilingkod, sino mang sumasama sa mga gawain sa church, sa iba't ibang uri ng mga gawain sa church, sino mang naglilingkod ay tula sa naglilingkod mula sa kalakasan, saan galing? Ibinibigay ng Diyos. Yung kalakasan, yung karunungan, hindi lamang po yung kalakasan, yung karunungan, okay? Yung mga skill, yung mga alam, yung mga lahat. Yung puso, mismong puso, ay lahat po ay ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung wala po tayong puso na ibinibigay ng Diyos sa atin, pagod tayo. Mahirap tuloy. Ito po yung tamang puso ng isang lingkod. Kaya, kung ibinibigay ng Diyos sa atin yung isang maliit na bahagi sa gawain ng Diyos, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Tapos ituring po natin itong isang malaking pagkakataon o pribilehyo. Kaya panatilin po natin mababa yung ating puso, yung pusong nagpapasalamat. Tapos magbantay, ingatan po natin yung ministeryo na ibibigay ng Diyos sa atin, tapos bantayan po natin mabuti. Okay. Sa pamamagitan ng humble, tapos yung sipag at kabanalan. Okay. Sa daming mga kinakailangan sa atin para magamit po tayo sa ng Diyos, 5 bagay ay pag-usapan po natin. Sino ang ginagamit ng Diyos? Sino ang hindi ginagamit ng Diyos? Okay. So, alam po natin pero parang mag-review po tayo.
ang humble, yung mga mapagkumbaba ay ginagamit ng Diyos. Yung mga mataas, yung mga mayabang ay hindi po ginagamit ng Diyos. Gawa chapter 15, pumunta po tayo sa Gawa chapter 15 verse 4. So, Gawa chapter 15, verse 4, ito po yung mission report. Okay? Mission report po ni Apostle Pablo. Mission report. Okay? Verse 4, babasahin ko po. Nang sila ay makarating sa Jerusalem, tinanggap sila ng iglesia at ng mga apostol at ng matatanda. At iniulat nila ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ito po yung mission reporting ni Apostol Pablo saka si Bernabes. Okay. Ano po yung reporting nila? Ano po yung sinabi nila? Ganito kami, ganun po? Hindi po. Ang Diyos ang gumawa ng lahat. Kaya sabi dito, ang lahat ng bagay na ginawa ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Okay. Ang Diyos ang gumawa, sabi po dito, ang Diyos ang gumawa sa pamamagitan nila. Ito po yung reporting nila. Hindi ako, hindi kami, ang Diyos ang gumawa ng lahat. Acts chapter 21 verse 19 to 20, isa pang reporting. Acts chapter 21 verse 19. Pagkatapos niyang batiin sila, isa-isang isinalaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Nang kanilang marinig yun, pinuri nila ang Diyos. So, ito rin po, sinabi po ni Apostle Pablo. So, tuwing bumalik sila, tuwing bumisita sila sa Jerusalem, ito po yung ginawa nila, mission report. Mission report. So, mahalaga po yung para malaman po ng lahat ng church kung ano ang nangyayari, kung papaano. So, ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hentil, sa pamamagitan ng kanyang ministeryo. Dito rin po, sino po yung gumawa? Sino daw gumawa? Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang kumilos. Okay. Instrumento lang kami, instrumento lang. So, ibig sabihin, huwag kayong tumingin sa akin. Saan po tumingin? Sa Diyos lang tumingin. So, huwag niyo po kaming bigyan pansin. Okay. Wala lang kami. Ang Diyos lang bigyan ng pansin. Tapos, magpuri tayo sa Diyos. Kaya, pinuri nila ang Diyos. Napakagandang puso. Ganitong tao po ay ginagamit ng Diyos. Ganitong tao. Doon po sa Acts chapter 3, nakikita po natin kung paano pinagaling po ni Pedro isang lumpo. 'Di ba? Araw-araw inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda. Yung isang lumpo, 'di ba, upo doon sa pintuan ng templo. Okay, araw-araw. Nung pumapasok sa templo si Pablo, so humingi siya ng tulong. Okay, humingi siya ng tulong.
Anong sabi ni Pedro? Wala akong pilag o ginto, unit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo, taga Nazaret, tumayo ka at lumakat. Kaya lumakat po, tumayo po, nakatayo po yung, tumayo po yung lumumpo. Okay. So, nagtaka po sila, nagala, tapos, siyempre, sino po yung tumingin sila? Saan po sila tumingin? Sino yung mabinigyan pansin? Si Pedro. Yun po yung normal na reaction ng mga tao. Pag nakita po nila isang himala, miracle, so tumitingin po sila, nagbibigay silang pansin sa mga tao na gumawa ng ganong himala. Pero dito, verse 12, nang makita ito ni Pedro na nagsalita siya sa mga tao, kayong mga Israelita, bakit nyo ito ikinamamangha? Bakit ninyo kami tinititigan na para bang sa pamamagitan ng aming sariling kapangyarihan o kabanalan, napalakat namin siya? Diba? Napakaganda po yung puso ni Pedro. Huwag po kayo tumingin sa akin. Hindi kami ang gumawa. Okay? Ang Diyos lang gumawa. Ganitong puso, ganitong tao po ang yung taong ginagamit ng Diyos. Humble. Okay. Salamat po sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito. Pero ang ministeryo na ito hindi ko magawa sa pamamagitan ng aking sariling kakayahan o kapangyarihan, kapanalan. Kaya, ano po yung ginagawa ng mga humble? Kung titignan po natin yung mga taong humble, so lagi po silang humihingi ng tulong sa Diyos. Dahil alam nila na hindi nila kayang gawin yon, hindi nila kayang gawin yung ministeryo. Walang alam, so hindi kaya. So humingi sila ng tulong ng Diyos lagi. Yun po yung unang ginagawa nila. Takot. Pero yung mga mayabang, so kunwari lang humble, pero sa kanilang puso, kaya ko yan. May idea ko dyan. Marunong ako yan. Sa akin lang, okay lang. Maliit na bagay yan. Kung ganun po, humingi ba sila ng tulong sa Diyos? Hindi. Inisip nila kaya. Inisip nila marunong. Maraming experience. Hindi sila lumalapit sa Diyos na humihingi ng tulong. Yun po yung isang mga dangerous na sintomas na kayabangan. Umuunti yung prayer. Tapos, kahit nangyayari po yung nakikita po nila yung mga resulta sa ministeryo, so hindi po sila nagpapalaki ng sarili dahil alam nila na hindi ito galing sa kanilang sariling kakayahan. Ito pala yung tulong ng Diyos. Kaya, salamat sa Diyos. Okay. Gawa chapter 8. Gawa chapter 8 verse 9, Gawa chapter 8 verse 9. Gawa chapter 8 verse 9.
Unit may isang tao na ang pangalan ay Simon na noong una ay gumagamit ng salamangha sa lungsod at pinahanga ang mga tao sa Samaria. Ang nagsasabing siya ay isang dakila. So, verse 10, silang lahat ay nakinig sa kanya buhat sa pinakaaba hanggang sa pinakatakila na sinasabi, ang taong ito ang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. So, isang Simon ay mayaman, tapos yung lagi pinupuri ng tao, tinatawag na dakila. Siyempre kung gano'n, mayabang yung puso, di ba? Mayabang po yung puso. Nakita po ni Simon, verse 12. Verse 13 po, maging si Simon mismo ay naniwala at pagkatapos mabautismuhan, nanatili siyang kasama ni Felipe, na mga siya nang makakita ng mga tanda at ng mga dakilang himalang ginawa. Si Felipe po ay nag-evangelize. Si Simon, nakinig siya ng sermon ni Felipe. Tapos naniwala si Simon, naligtas, na nabautismuan. Tapos, nung nakita ni Simon na yung mga dakilang himala na ginawa ni Felipe, so nagtaka ng mga. Tapos, anong puso lumabas? Sana ganyan ako. Sana ganon. Hindi tamang puso yan. Okay. Dahil, si Simon po, sanay po siya sa pagkikinig, sa pagpupuri galing sa ibang tao, ay dakila ka, makapangyarihan ka. Sanay po siya dati ganung mga posisyon, ganung mga pagpupuri ng tao sa kanya. Kaya ligtas na siya dito, pero parang gusto pa rin tumaas sa harapan ng mga tao. Kaya verse 19, na sinasabi, bigyan din ninyo ako ng kapangyarihan ito upang sino mang patungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu. 21? Ganun po, 19. So, bigyan ako ng kapangyarihan ito. Anong hinanap niya? Kapangyarihan. Para sino mang patungan ko ng aking kamay ay tumanggap ng Espiritu. Kung gano'n, anong mangyayari? So, bibigyan siya ng pansin ng tao. Okay. Pupurihin siya ng mga tao. Ay, dakila ito, dakila. Magaling. Okay. Mahusay. Okay. Dahil sa kanya ito nangyari. Kaya, sinabi po ni sinabi ni Philip, sinabi ni Pedro sa kanya, verse 21, wala kang bahagi ng karapatan man sa bagay na ito, sapagkat ang puso mo ay hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Ito po yung mahalaga, yung puso mo ay hindi tama sa harap ng Diyos, yung puso mo. Okay. Yung mga skill, yung mga knowledge, yung mga experience, hindi po yung mahalaga. Minsan, yung mga skill, yung mga knowledge, yung mga experience po ay nagpapataas ng ating puso. Dahil sa mga itong bagay, minsan, tumataas yung ating puso. Iniiwanan po yung unang puso. Yung unang puso, di ba, sa una, humble. Nagpapasalamat. Humihingi ng tulong sa Diyos lagi. Pero habang lumilipas, iniiwanan po natin yung unang puso. Kaya, darating po yung time na hindi na gagamitin ng Diyos. Hindi na ako gagamitin ng Diyos. Pero si Pablo po, kung titingnan po natin yung buhay ni Pablo,
Unang Korinto chapter 15. Pumunta po tayo sa Unang Korinto chapter 15. Verse 9. Unang Korinto chapter 15 verse 9. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat inusik ko ang iglesia ng Diyos. Subali sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako ay naglilingkot ng higit kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. So ito po yung sekreto kung bakit patuloy siyang ginamit ng Diyos hanggang sa katapusan. Napaka-humble po yung puso ni Apostol Pablo. Ako ang pinakahamak sa ibang Bible. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Sa Ephesians chapter 3 verse 8, bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal. Ano po yung nakikita po natin sa itong tatlong verse? Ako ang pinakahamak. Ako ang yung pangunahin sa mga makasalanan. Ako ang pinakahamak sa mga apostol. Hindi ako karapat-dapat tawagin apostol. Okay? Hindi ako karapat-dapat sa itong mga yung ministeryo. Dahil sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Ito po yung mga testimony po ni Apostol Pablo. Biyaya ang nagdala sa akin hanggang sa lugar na ito. Tapos, sa pamagitan ng biyaya, tuloy-tuloy pa rin ako sa ministeryo na ito. Wala akong ibang bagay na ipagmalaki. Wala akong ibang bagay na ipagmalaki. Biyaya talaga ng Diyos ang sagot sa lahat ng buhay ko, biyaya. Hindi ako karapat-dapat sa Ganun din po tayo, di ba? So, nararapat po ba tayo sa mga kaligtasan? So, hindi po. So, hindi ako karapat-dapat sa salvation. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero bakit ligtas po? Naligtas ako dahil sa biyaya. Namatay si Jesus para sa isang masamang tao katulad ko. Okay. Ang ginawa ko lang ay nakinig ng Ebanghelyo at naniwala lang. So, naligtas ako sa biyaya ng Diyos. Tapos, yung pamumuhay Kristiyano ay ganun din sa pamagitan ng biyaya. Hindi ako karapat-dapat sa ganitong mga posisyon. Pero, dahil sa biyaya, so nandito ako. Lahat ay biyaya. Naligtas ako sa biyaya, tapos nabubuhay ako sa biyaya, at mamatay ako sa biyaya. So, yun po yung humble ni Apostol Pablo. Kaya, yung pinakauna yung humble. Okay? Tapos, sino po ang hindi ginagamit ng Diyos? Yung mga may kasalanan, may kasalanan ay hindi po ginagamit ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 20. 2 Timothy chapter 2 verse 20. Babasahin ko po. Sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga kasangkapang ginto o pilak, kundi meron din naman kahoy at luwat. At ang iba ay natatanging
pagkagamitan at ang iba ay para sa karaniwan. 21, kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, ay magiging tanging kagamitan. Itinalaga at mahalaga sa may-ari ng bahay, handa sa lahat ng mabubuting gawa. So, kilala po natin yung talatang ito. Ito talaga yung yung sekreto para magamit po tayo ng Diyos. Kung nililinis ng sino man ang kanyang sarili mula sa mga bagay na ito, mula sa mga maruming bagay, mula sa mga makalupang bagay, mula sa mga makasalibutang bagay. Kung nililinis po natin yung ating sarili, magiging tanging kagamitan. Magagamit po tayo ng Diyos. At handa sa lahat ng mga mabuting gawa ng Diyos. Okay. Halimbawa po, sa pagkumakain po tayo sa bahay, anong plato ginagamit ng nanay? Maruming plato o malinis na plato? Yung plato na may tae, gagamitin? Pag nakita ng nanay may dumi sa plato, anong gagawin muna? So, washing muna, dishwashing muna. Okay. Yun po yung ginagamit ng Diyos. Yun po yung ginagawa ng Diyos. Naghugas na, pero nandyan pa rin yung dumi. Anong gagawin ng nanay? Okay? So, ulitin, huhugasin pa. Okay. Mga washing detergent, yun ang gagamitin. Okay. Pag matagal na, di ba, hindi madali matatanggal. Pag matagal na yung tikit, kung nakatikit na yung mga rice. Pag matagal na yung mga kanin, madali ba natatanggal? Hindi madali. Kaya kailangan ilagay muna yung tubig, so, para maging malambot. Pag malambot na, madali matatanggal yun. Kaya, yung dishwashing, so, kailan po yung best timing sa dishwashing? Pagkatapos ng kumain. Agad, di ba? Agad. Pag agad dishwashing, madali lang. Pero pag matagal na, so, natuyo na, nakadikit na, tumigas na. Ganun din po yung kasalanan. Pag agad-agad, pinagsisihan po natin yung ating mga ginagawang kasalanan, araw-araw. Pag agad-agad, pinagsisihan po natin yung ating mga ginagawang kasalanan, madali mahugas yan, madali mahugas. Pero pag matagal na, nakadikit na sa utak, nakadikit na sa puso, tumigas na. Kung ganon, mahirap matanggal yun. Mahirap. Kaya habang malambot pa, habang sariwa pa, okay, kailangan ilinis. Kailangan linisin yung mga kasalanan. Kung hindi, so mahirap. Yung mga damit, pag may dumi, so paano isuot yan? So kailangan, ilaba muna. Isaiah chapter 52 verse 11. Isaiah chapter 52 verse 11. Babasahin ko po. Kayong humayo. Kayo'y umalis doon. Huwag kayong humipo ng maruming bagay. Kayong lumabas sa gitna niya. Kayo'y magpakalinis. Kayong nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. So, magpakalinis. Kayo'y magpakalinis, kayo. Sino kayo? Nagdadala ng mga sisidlan ng Panginoon. Nagdadala, yung tagadala ng sisidlan ng Panginoon. Okay. So, kailangan magpakalinis. Okay. Magpakalinis. Yung linisin ng sarili, the same. Huwag humipo ng maruming bagay. Huwag humipo ng maruming bagay. Huwag tumingin sa maruming bagay.
Lalo na po sa ating panahon, di ba, naka-expose po tayo sa mga internet, gadgets, sa lahat ng oras. Kaya, so madalas po pumapasok sa ating isip yung mga maruruming bagay galing sa salibutan. Kailangan po tagabantay, kailangan po yung mga gwardya sa ating mata. So, pangatlo po, sino po yung hindi ginagamit ng Diyos? Yung mga tamat po, hindi siya ginagamit ng Diyos, yung mga tamat. Yung tamat po ay ayaw din gamitin ni Satanas. Alam niyo po ba kung sino ginagamit ni Satanas? Yung mga masipak, ginagamit ni Satanas. Pero yung tamat, ayaw din ni Satanas gamitin. Kasi ayaw talaga kumilos. Okay. Yung mga masisipak po, okay, pag ginagamit po sila ni Satanas, so minsan natatalo po tayo sa kanila. Kahit sa mga makalupang bagay, kahit sa mga bagay na walang kabuluhan, masipag talaga sila sa ganung bagay. Minsan talo po tayo sa mga manggagawa ng salibutan. Yung mga manggagawa ng Diyos, dapat manalo sa manggagawa ng salibutan. Pero tingnan niyo po sila, sobrang siga, sobrang sipak sa kanilang mga ginagawa. Nagpupuya sila sa mga pag-aaral, nagpupuya sila sa mga trabaho nila. Lalo po yung mga manggagawa ng Diyos ay kailangan masipak. Kaya Jeremiah chapter 48 verse 10, Jeremiah chapter 48 verse 10, sumpain nawa siya na may kapabayaan gumagawa ng gawain ng Panginoon. Okay. Sumpain nawa siya na may kapabayaan. Okay. Yung pabayaan. So, pinababayaan nila ang gawain ng Diyos. Pinababayaan. Okay. Sumpain. Yung pinababayaan nila yung mga gawain ng Panginoon. Okay. Ano po yung pinababayaan? Mga tabi. Tabi. Hindi po yan unahin. Hindi po yan inuuna. Next time. Yung priority. Mahalaga po yung priority sa ating buhay. Kaya yung time po ng isang Kristiyano, yung time, hindi po sa atin. Yung time din po ay galing sa Diyos. Ibinili ng Diyos sa Kanyang dugo yung time. Kaya, wag po natin sayangin yung ating oras. Wag natin sayangin yung ating oras. Katulad po doon sa Roma chapter 12 verse 11, huwag maging tamat sa pagsisikap. Maging maalap sa espiritu na naglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag maging tamat sa pagsisikap. So, panoorin po natin isang video clips. Ito yung gusto kong ito ba, alam mo kung kilala po natin yung kantang ito? So, Old Rugged Cross. Okay? Old Rugged Cross. Ito yung mga chorus part. So, I will cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Yung rugged cross, yung cross, so dinadala po natin yung ating sariling cross. Tapos, pagdating sa dulo, ano po ang exchange? For crown. Yung cross na dinadala po natin ngayon ay magiging crown.
corona, crown. Hindi po yung coronavirus. Yung corona po, yung crown, ay kaluwalhatian, glory. Kung maliit ang cross mo ngayon, gaano kalaki yung crown mo sa langit? Yung small crown. Dahil maliit yung cross mo. Pag malaki yung cross mo ngayon, dinadala, mahirap. Pero pag malaki yung cross mo, ngayon dinadala mo, anong size ng crown sa langit? Malaking size. Yun ang mangyayari. Depende sa ating mga sakripisyo sa mundong ito, ganun po yung gantimpala sa langit. Okay. Exchange for someday for a crown. So, panoorin po natin isang video clips. Sorry po. So, ipapaliwanag ko muna tungkol sa itong video clips. Ito po ay isang real story based yung pelikula. Real story yung based. Isang German businessman, Oskar Schindler. Kaya ito yung title po ng pelikula, Schindler's List. Okay? German po siya businessman sa Second World War. So, yung una po niyang yung buhay ay katulad ng ibang tao. So, nag-enjoy po siya. Tapos yung pera lang laging hinahabol po niya. Ginagamit po niya yung kanyang pera para sa mga kaligayahan sa buhay. Pero nung nakita po niya yung mga miserable na sitwasyon po ng mga Israelita, so yung Holocaust, so naawa po siya sa mga Hudyo. Kaya, so ginamit po niya yung kanyang pera para makuha po yung mga Hudyo para sa company niya. Okay. Kasi yung kailangan po yung permit ng mga German, kaya ginamit po niya yung pera, ibinigay niya yung pera sa mga German, yung soldier, tapos kinuha po niya yung mga Hudyo bilang worker sa company. So, halos lahat ng kanyang mga pera naubos doon. So, tingnan po natin.
shout. The children. All the children. Thank you. How many? 400? 450? More. How many? 850, give or take. Give or take what, Stern? Give or take what? Count them. How many? You. The list is an absolute good. The list is life. All around its margins lies the gulf. It's Hebrew from the Talmud. It says, whoever saves one life saves the world entire. I could have got more out. I could have got more. I don't know if I just... I could have got more. Oscar, there are 1,100 people who are alive because of you. Look at them. If I'd made more money. I threw away so much money. You have no idea. If I just... There will be generations because of what you did. I didn't do enough. You did so much. This car. Kurt would have bought this car. Why did I keep the car? 10 people right there. 10 people. 10 more people. This pin. 2 people. This is gold. 2 more people. You would have given me 2 for it. At least 1. You would have given me 1. 1 more. 1 more person. Stan. For this. I could have got 1 more person. And I didn't. I didn't. Okay, ano po yung sabi niya, yung Schindler List, I could have got more. So, ibig sabihin,
sinayang ko maraming pera sa makalupang bagay. Kahit pwede kong makuha, yung sana, nakuha ko mas maraming kaluluwa. Pero, sinayang ko yung pera ko. Yung sasakyan, 10%. Bakit hindi ko ibinenta yan? 10 tao doon sa sasakyan. Yung mga isang pin, 2 tao yan, ginto yan, kahit 1 tao, pwede ko makuha kung ibenta yan. Bakit hindi ko ibenta yan? So, meron din po tayong listahan, di ba? Meron po kayong prayer request, di ba? Meron din po tayong listahan. Bawat isa sa atin, may listahan din po tayo. Hindi lamang po siya yung mga swindler's list. Meron din po tayong listahan kung sino-sino sana maligtas. Yung mga pamilya, yung mga kamag-anak, yung mga magulang, yung mga anak, yung mga mahal sa buhay. Wala po kayong listahan? So, lahat ng mga Kristiyano may listahan po. Kung walang listahan, may problema. Meron po tayong listahan, sana ito makasama sa langit. Sana ito makasama sa langit. Pero, hindi po yan basta-basta mangyari. Kailangan po natin, kailangan po yung pera, kailangan din po yung mga oras, kailangan din po yung ating mga luha doon. Kung walang sakripisyo, walang mangyayari. Kaya sabi po doon sa Juan chapter 10 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatili ng isa. Unit, kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. Kung ito ay mamatay, nagbubunga ng marami. Anong sabi ni Esther? Kung mamatay ako, mamatay ako. Kung wala pong ganong mga puso, paano maligtas sila? Inisip ni Esther sa sarili niya, kung hindi ako mamatay, sila ang mamatay. Kaya ang tanong, sino ang mamatay? Ako ba mamatay o sila pa mamatay? Kahit mamatay ako pero sa body lang mamatay, di ba? Body lang mamatay. Pero kung sila mamatay, hindi lang body, pati yung spirito nila ay mapapahamak sa impyerno. Pero ako po, kahit mamatay ako sa body, pero may pag-asa na bubuhayin uli ako ng Panginoon at mapupunta sa langit. Pero kung sila po mamatay, ay walang pag-asa. Kaya, marami po yung mga kailangan, yung mga sacrifice, kailangan din po, yung mga sacrificial tao, yung taong mga nagsasacrifice ay ginagamit ng Diyos. Pero yung mga taong selfish, na ipinapakait nila yung kanilang time, yung kanilang pera sa mga ministeryo, sino ba maliligtas sa pamagitan ng ganong tao? Kung mamatay ako, magbubunga ako. Pero kung ayaw kong mamatay, ako lang nag-isa. Ang susi po doon ay sakripisyo. Kailangan din po makaisa po tayo. Yung mga kapatiran ng isang church, kailangan makaisa. Isang purpose, di ba? Isang purpose, kaya pwede naman makaisa. Tapos, para makaisa po tayo, kailangan talaga yung humble at pag-ibig. Kaya ngayon po, pinag-aralan po natin tungkol sa yung kalooban ng Diyos. Yung plano at kalooban ng Diyos ay may tatatak eventually.
Kaya yung pinakamagandang choice po ay, sasama ako sa kalooban ng Diyos. Kung ganon, mangyari po yan. Yung pangarap ko. Tapos nakita din po natin kung sino ang ginagamit ng Diyos, kung sino ang hindi ginagamit ng Diyos. Yung mga taong mapakumbaba, yung mga taong malinis, yung mga taong nagsasakripisyo. Okay. Sila po ang ginagamit. Yung mga taong masipak sa gawain ng Diyos ay ginagamit ng Panginoon para sa kalooban niya. Kaya sana po mga next year, this new year, so patuloy po tayo sumali sa paggawa ng Panginoon. Hanggang ngayon, tuloy pa siya sa paggawa. Ganun din po tayo. So, lalo sa itong panahon ng yung pandemya, so nakikita po natin yung mga signs ng last day. Kaya, so bumangon po tayo sa ating pamumuhay Kristiyano, tumakbo tayo patungo sa maluwalhating kalooban ng Diyos. So manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa inyong pagbibigay ng pagkakataong ito. Bigyan niyo po kami ng pusong nag-aalap para sa maluwalhating ministeryo ng Panginoon. At tulungan niyo po at gabay niyo po kami upang maging ganap po kami sa inyong harapan. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito para maabutan po namin ang ebanghelyo ito, para ipahayag po namin ang ebanghelyong ito sa mga minamahal po namin sa buhay. Sa darating na panahon, nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong pagpanupay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.